Samantala mula nang itatag ang Autonomous Region and Muslim Mindanao ARMM noong 1997 at hanggang sa kasalukuyan, may mga pondong ibinigay raw dito ang national government. Pero tila hindi ito nagamit sa dapat paglaanan. Katulad na lang ng kalahating bilyong pisong pera na para sana po ay benepisyo ng mga guro. Nakatutok si Joseph Morong. Kalahating bilyong piso na para sana sa benepisyo na may 25,000 na guro sa ARMM ang hindi raw pala nakarating sa Government Service Insurance System o GSIS. Nadiskubre ng Department of Budget and Management o DBM na hindi pala na-remit ang perang nilalabas ng DBM para rito. Nung nagkakaproblema na ang mga teachers, nagkakaroon ng problema na nung from that period ng 1997. Kaya ang mga guro sa ARMM hindi tuloy makakuha ng kahit anong benepisyo mula sa GSIS kahit na nag-release na ang DBM dati ng pambayad ng contribution ng mga guro. Ibinigay ang pera sa opisina ng gobernador ng ARMM simula 1997 na dapat ay siya naman magbibigay nito sa mga ahensyan tulad ng DepEd para ibayad sa GSIS. I would just venture a guess. The regional governor has the responsibility. Kaya maglalabas ulit ng kalahating bilyong piso ang gobyerno para mabayaran ang utang ng ARMM sa GSIS. Kung isasama ang interes, 2 bilyong piso pa dapat yan. Perang galing sa buwis ng mamamayan. Mabuti na lamang, pinatawad na ang 1.5 billion pesos na interes. Ang ARMM ay produkto ng 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Ang unang gobernador nito noong 1997, si MNLF founding chairman Nur Miswari. Sinundan ni Dr. Farouk Hussein, isa ring MNLF leader simula 2002. Mula naman 2005 hanggang ang madungog Maguindanao Massacre noong 2009, hawak ni Datu Saldi Ampatuan ang governorship ng ARMM. Si Mujib Hataman ang kasalukuyang ARMM governor. Sabi ng tagapagsalita ng MNLF, hindi raw ibinulsa ng MNLF ang pera para sa mga guro. Kaya ano ang nanakawin mo dyan? Nanakawin mo sweldo ng maestra? Nanakawin mo sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno? Iihawin ka nila. Sinisika pa rin namin kunan ng pahayag sina Ampatuan. Si Governor Hataman naman sinabing idinidiretso na ngayon ng DBM ang bayad sa GSIS at hindi na ito pinapadaan pa sa ARM. Pero dapat nga raw ay may managot sa perang hindi napunta sa mga teacher na hanggang ngayon namumroblema. Actually, pinag-aaralan nga namin yan, yung Solicitors General. Kung mga teachers, halimbawa, mag-retire, hindi pa sila makakuha ng GSIS benefit. Nang pirmahan ng gobyerno ang Framework Agreement on the Bangsamoro sa Moro Islamic Liberation Front o MILF noong isang taon, sabi ng gobyerno, isang failed experiment o bigong eksperimento ang ARMM. It's really abuse of power, that kind of impunity that has prevailed in the ARM for the longest time. Isa raw ito sa mga leksyong ayaw ng ulitin ng gobyerno, lalo pat nagpapanday sila ng bagong peace agreement sa grupo naman ng MILF. We have to make sure that whatever we create, the new institutions that we will put in place, will provide for all of these measures. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.